Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Dito po tayo sa Barangay 96, Sony, District 1, Tondo, Manila. Nasa tahanan po tayo upang magbasa ng Biblia. Sa ating panahon, mas lalo po natin kailangan ng panig ng Diyos. Kasi po, yung nangyayari nangyayari sa ating mundo ngayon. Sa Pilipinas lang po, ay napakagulo na po. Napakagulo na ng Pilipinas. Sabi nga nila wag na mangyari o nangyayari sa Indonesia. Na yung mga rallyista po, pinapasok yung mga bahay ng mga mayayaman. Sa Biblia po, kapag tao kang reliyoso kailangan yung pattern ng Biblia susundin mo. Kagaya na ating pag-aaralan ngayon. Pero bago tayo tutungo doon sa pag-aaral, tayo muna ay sandaling humingi ng tulong sa Diyos upang siya ang pumatnubay po sa atin para sa ating ikabubuti. Panginoong Diyos, sa aming Ama, minsan pa samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong salita. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tingnan niyo po yung dito po sa Biblia, babasahin natin sa chapter 2, panahon ng Pentecostes, nangyari ito. Ano po? Panahon ng Pentecostes. Ito. Nang nangangaral po si Apostol Pedro sa panahon ng Pentecostes, may mga tao po na iba't ibang lahi at maraming tao na nagdiriwang po sa bansang Jerusalem na dinarayo ng panahon na yahon. Ito po yung nangyari. Sa 41 po 41, kaya't ang mga naniwala sa kanya kay Pedro, sinabi niya magpabautismo at madagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. 42, nanatili sila sa itinuturo ng mga apostol. Yan. Saan daw po sila nanatili? Yung turo ng mga apostol. Kasi po si Pedro nangangaral noon, magkakasama sila. Pero tatandaan ninyo, ang turo ng mga apostol ay galing mismo sa ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang apostol ng pangunahin ng Biblia. Siya po dun sa Hebreo 3:1. Ngayon, kapag reliyoso ka bang tao, kanino ka kanino ka mananatili? Isa lang. Yun nakalagay sa Biblia. Nanatili sila saan daw po? Sa itinuturo ng mga apostol. Kaya pag pinakinggan mo, pinaniwalaan mo yung sulat ng mga apostol sa Biblia, garantisado tama po yung reliyon na ginagawa mo. Kasi po, may mga reliyon po, iba po ang kanilang mga batayan. Halimbawa, sabi ni Pablo, si Pablo mismo, may mga taong reliyoso sa panahon niya, pero gano'n na lang po kanilang pagsisikap upang maging kalugod-lugod sa Diyos. Pero anong sabi ni Pablo? Ito po,
Dito po sa libro ng Roma, chapter 10, verse 1 to 3. Mga kapatid, ang marundog kong nais at dalangin sa Diyos ay maligtas sila. Dos, napatunayan kong sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos, subalit mali ang kanilang batayan. 3, sapagkat hindi nila makilala ang kaloob ng Diyos at nagsikap silang magtayo ng sarili nilang pamamaraan sa halip sundin ng pamamaraan ng Diyos. Kapag tamang reliyon po ang iyong gustong mangyari sa buhay mo, yun dapat yung aral ng Diyos ang susundin mo. Pero kung ang mangyayari, naturingan ka ng may reliyon, hindi mo naman sinusunod ang aral ng Diyos, magkakamali ka, magiging ganito ka. Tignan natin yung turo ng Panginoong Jesucristo, chapter 7 ng Marcos. Anong sabi niya? Verse 6. Sinagot sila ni Jesus, tama ang ula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo at gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayang ito'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig, hindi sa puso ito nagbubukal. 7. Nagpurit pagsamba, ginawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng Diyos itinurong utos ng may kapal. Nagsisimba po sila, pero no sabi ni Jesus, walang kabuluhan. Ibig sabihin, walang bilang kung sa Diyos yun. Walang value. Bakit? Kasi nga po, mali yung kanilang pamamaraan. Mali ang kanilang pamamaraan. Kaya tayo po mga taong reliyoso, dapat maging seryoso naman tayo. Alam niyo yung maging reliyoso ka, magreliyoso ka na rin lang, pagtapatan mo na paglilingkod sa Diyos. Kasi dahil wala naman po talaga tayong magagawa eh. Kasi po, andito tayo sa ibabaw ng mundo, yung mundo natin ito, pinatatakbo ni Satanas eh. Kaya lahat ng tao po, gusto nilang magbago. Hirap na hirap silang magbago. Bakit? Yun nga po nasa laman. Kaya, yung iba, akala nila, reliyon dito, reliyon doon. Hindi po, kahit anong reliyon po kayo, natiyakin mo lang yung iyon napapakinggan, ay batay sa Biblia. Kaya tayo pong mga tao sa ngayon, dagdagan nyo po yung panalangin. Mapareliyoso man, hindi reliyoso, lalo na sa nangyayari ngayon sa ating mundo. Dito na lang sa Pilipinas. Di ba nung araw, nagsimba si Sarah? Nagsimba. Anong sabi niya? Yung desisyon daw po ng mga senador na 11 na huwag ituloy yung impeachment, tanggapin na lang daw po natin. Igalang. Sipin nyo, nag-uutos siya. Igalang, tanggapin nyo. Yan, tanong, saan mo dinala yung pera? 125 million na dala-dala ng Colonel Lachica. Wala na. Sipin niyo po yan. Ayun naman, anong pinagtatalunan naman ngayon? Hindi po ba yung mga insertion sa budget? Yung mga tulay, yung kalsada, sabi standard. Anong sabi nila? Konting bato, konting bakal, konting simento, maraming lupa, bilyonaryo. Yung kontraktor ang bilyonaryo. Bakit? Kontraktor yun eh.
Yan ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kasi po, yun nga po, naging matakaw po ang tao ng pera. Kaya tuloy yung pera po, nagiging Diyos na nila. Sabi nga ni Jesus, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawa. Sa Diyos o sa pera. Pero sila po, naglilingkod sila sa pera. Kulimbat dito, kulimbat doon. Yung taong bayan na kawawa. Lubog dito, lubog doon. Di po ba sa probinsya? Pananim, lubog. Inutang lang. Yung iba naman, sabi nung napanood ko, hindi na pwede mag-araro kasi ang dami ng buwangin. Bakit? Kaya alam niyo po, yung pagiging religyoso, magano tayo, maging seryoso sana po tayo. Anong sabi niya Apostol Pablo pa rito? Chapter 3 ng Colosas. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya kang pag sumakita ninyo ay ang bagay nasa langit na naroon si Jesus. Kita niyo po? Ano daw po ang focus natin? Sabi niya, kayong mga muling kasama ni Kristo, kaya ang pag sumakita ninyo ang mga bagay na nasa langit na kinaroroon ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Yung iba po, inaalala yung pera eh. Kung magkano yun. Oo, ala naman mawawala sa'yo. Dos, isaisip ninyo ang bagay na panlangit, hindi ang bagay na panlupa. Ito dapat marinig ng mga engineer eh. District engineer ng May mga halimbawa. DPWH. Kasi nga po, sinasabi sila yung nagbibigay ng mga proyekto Kahit ako pinapagalitan. sa mga kontraktor. Oo, ganun yan. Tama. Kaya wala pa po sila nagagawa. Yung kontraktor, wala, bawas-bawas na po yung pera. Totoo yan. Kaya natitira sa project is 30 or 40%, sabi ni Senator Ping Lacson at saka ni Mayor Magalong ng Baguio. Ani mo yung pasimba-simba pa sila pagkatapos. Ang masakit, yung iba po dyan, may mga reliyon pang tinatagapag Hindi, nila. sinabi ko naman na sa sobrang pagod. Po, tandaan nyo po, Pangatlo, ako gano'n. Walang hawak. mabuti ang reliyon kung mabuti po ang tinuturo. Kaya nga may mga taong religyoso, Paliwanag sa kanya. Subukan niya muna magpa-compute. Pagka-compute at sinabi magbabayad, bayaran. Yan. tingnan natin ang sabi ni Pablo. Kami makikita naman po kami nakapag-compute. Di po ba yung sa Roma, binasa ko, yung nakalagay? Puro kontra. Alam mo, pag ganyan naiinis yan at nasa kanyang dokumento, hindi niya kakaligtaan yan. Hanggang gabi, hanggang magdamag, binabasa. Dito po sa libro ng Roma, chapter 10, verse 1. Mga kapatid, ang marugdog kong Pinagawa mo ng SBA? nais at dalangin sa Diyos ay may ligtas sila. Oo. Religyoso ito. Oo. Dos, mapapatunayan kung wala sila. Mapapatunayan kung sila ay nagsusumikap na Ganito maging yan. Pag kalugod-lugod sa naayos mo Diyos. na yan, magre-report ka. Tapos pag pupuntahan natin ulit yan. Anong kasunod Pag ng kalagay ganyan dyan? hinawakan ka na yan, hindi ka na bibitawan. Gusto nila maging kalugod-lugod sa Oo, Diyos. saka sabi niya, pagkang na pumalagi yung Sapagkat hindi nila makilala ang pagpapawalasala ng Diyos, pumunta ako dyan. nakaloob ng Diyos at nagsikap silang magtayo ng sarili ng pamamaraan sa halip sundin ang pamamaraan ng Diyos. Kita niyo po? Yung pamamaraan ng tao ang gusto nila, Oo, sige. hindi yung pamamaraan ng Diyos.
Tapos sasabihin nila yung mga turo ng tao, turo daw ng Diyos yan. Kaya sa panahon pa po nila noon, marami na pong korupsyon, kaibigan. Kanya lang habang tumatagal ang panahon, palaki na palaki, lumulubo na ng lumulubo. Di po ba? Sorry. Mahiya naman kayo, sabi ni Bongbong. Ang ibig sabihin, ang kakapal na mukha niya. Eh si JB, anong sabi niya? Wala na ka, demonyo na ito. Pagka demonyohan, ang ibig sabihin, pa-impyerno ka. Tatandaan niyo po yan. Hindi po masamang mag-reliyon. Pero kung ang tinuturo ng reliyon, laban sa turo ng Biblia, ay mag-isip naman po kayo. Ako kahit anong reliyon, pinupuntahan ko eh. Wala po akong iniilagan. Eh bakit? Eh wala akong dapat ilagan eh. Tingnan pa natin ang sinabi ng ating Panginoong Yesus. Dahil po sa kanilang reliyon, pati turo ng tao, sinasabi nila, ay turo ng Diyos yan. Isipin mo, turo ng tao, turo daw ng Diyos. Ibig sabihin, yung tao, nagiging Diyos po. Nagiging Diyos ng tao sa kanila. Dito po may nakalagay dito sa kasulatan, chapter 7 ng San Marcos, babasahin natin, ano? Ito po sabi ng Panginoong Yesus sa Mateo 6:24, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Kasi ninyo, dalawa yung Panginoon, ha? Sapagkat napuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamagin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Sa tingin niyo po ba yung mga nagkukurat ng pera dito sa gobyerno, hindi ba sila nagsisimba? Nagsisimba si Sara nga, nagsimba sa Davao. Pinakita pa sa social media. Kaya sabi ng iba, ano kaya dinadasal niya? Kita niyo po. Kaya nakapanginginaya na turingan mo yung mga reliyon. Tignan pa natin. Dito po sa 1:16, meron pong mababasang ganito. Sa 1:16:2, palalayasin nila kayo sa mga sinagoga, darating ang panahon na ang sino man pumatay sa inyo ay mag-akalang naglilingkod siya sa Diyos. Isipin niyo po, anong pinaglilingkuran nila? Pera. Yung pera pala tinatawag na Panginoon po. Naalala niyo ba yung 7 deadly sin na simbahang Katoliko? Ang number 1, ang isa sa mga 7
ay greedy. Matakaw sa pera. Isipin niyo. Oh. Naturingan mga Meryl yun. Pero ano, di ba doon sa Bulacan ang sabi ng mga tao ron? Yung dalawang district engineer, anong sabi nila? Nagtapat kay Pinlacson. Matakaw sa pera. Mahal nila ang pera. Isipin niyo po yan. Magmamahal ka na, mamahalin mo pera kaysa mahalin mo ang Diyos. Kaya nangyayari po ngayon, tayong mga tao, kawawa po yung nasa ibaba. Kagaya natin. Lulubog, babaha. Tapos yung bahay mo, tatakay ng tubig, malalaglag sa. Tapos mga tao nalulunod, mapabata, mapamatanda. Tapos ang sabi po nila, ala na, lumubog na yung bukid namin. Inutang lang namin ang puhunan. Sa kami kukuha ng pambabayad. Dahil po sa, ayan, ang ginagawa nilang Diyos ay ang pera. Kunwari, nagsisimba-simba sila. Pero ano, yun ang totoo. Pagitan tao yung pagsisimba. Para makita ng tao na reliyoso naman sila. Kahit na ninanakawan na po yung taong bayan. Pera po ng taong bayan yan eh. Para gamitin sa mabuti. Mabuti ba magpagawa ng tulay? Mabuti. Pero anong ginagawa nila? Ginagawa nilang masama yung mabuti. Nakita niyo ba sa telebisyon para makapasok lang sa eskwela? Para silang mga tsobong bitin-bitin din sa tali? Nakakahawa po mga tao. Dahil po sa korupsyon. Tapos pupunta sila sa gobyerno, gawa na po yung tulay. Maniningil na kami. Pag tinignan mo yung tulay, wala yung tulay. Kung meron man tulay, makita mo, nagiba. Kalsada, nagiba. Wala po tayo magagawa. Sabi nga nila, kalakaran na yan eh. Alin daw po yung kalakaran? Yung kurap sa gobyerno. So, lagi nyo pong tatandaan yan. Manalangin po tayo ng gusto kasi sa ating panahon, panalangin na lang talaga kailangan natin. Nawa, tulungan tayo ng Diyos. Na sana yung mga kurap, ipuhin ng Diyos, magtapat na lang sila. Para wag naman mahihirapan yung investigador. Magtapat sila. Isoli yung pera. Para naman maibalik. Kailangan ng ibang tao. Sige, nandito na lamang ang ating munting video. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong patutuo sa amin. Na yung reliyon, mabuti yan kung mabuti po ang tinuturo. Pero nagiging masama dahil masama ang tinuturo. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kayo mga nanonood ng video, sana po i-like and share ninyo. Total naman, biblical naman po ito. May Biblia tayo, baka kala nyo wala. Ayan. Sige po, thank you for watching. God bless us all po. Bye-bye. Yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista po. Isa po tayo senior citizen na, kaya yan, mahaba na balbas. Ito po, sana may natutunan po kayo. Bye-bye.